Mga kabays, panibagong kwento ang iyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. Ako nga pala si Lila. Mahilig ako magsulat ng mga istorya. Libro ang nagsilbing tambakan ng aking mga salita na sinusulat sa bawat pahina. Ang pagsusulat ang nagsisilbing libangan ng aking isipan. Salitang naglalaman ng pag-ibig, luha, kasiyahan, o paghiga. Ito ang aking storya, DJ Kakay, at gusto kong ibahagi ito sa inyo. Madalas akong nasa park tuwing alas 5 ng hapon dahil mas nakakasulat ako kapag medyo madilim na. Ang mga istoryang sinusulat ko ay tungkol lamang sa sarili ko. Ngunit nakilala ko si Jade. At simula noon ay siya na ang naging istorya ng aking mga pahina. Ito na nagsimula ang pagkawalang gana kong pumasok sa araw-araw dahil kay mama. Ayaw ko naman kasi ang kursong nursing pero pinipilit niya. Hay, eto na yon. Malapit ko na matapos ang libro ko. Lila, Hi Milana, kamusta ka? Kamusta ang buhay mo sa ibang bansa? eto, okay lang naman. Balita ko, malapit mo na matapos ang storya mo ah. Milana, huwag ka nga maingay. Baka may makarinig sa'yo dito. Ano ba, Lila? Maging proud ka naman sa mga sinusulat mo. Tayong dalawa nga lang nakakaalam niyan eh. Alam mo naman kasi yung sitwasyon ko, hindi ganun kadali na malaman ng iba. Dahil kilala ako bilang anak na sikat na doktor sa atin. Lalo na ang buong pamilya ni mama ay mga medisina, di ba? Okay, sorry. Palitan mo na lang ang pangalan mo sa mga sinusulat mo na libro. Ilagay mo sa author tulad ng Lila sa mundo mo. Ang corny mo ngayon, ha? Pinapangiti ka lang. Ang lungkot mo kasi eh. Sa mga sinusulat mo pa lang, halata na malungkot ang buhay mo. Ito na talaga yon, Milana. Ito na talaga ang buhay ko at hindi na magbabago pa. Ang totoong dahilan bakit ayaw kong ipaalam sa mga tao na sumusulat ako ng mga istorya at balang araw ay maglalabas ako ng libro ay dahil ito sa pamilya ko. Ayaw ni mama na lumipat ako sa kursong AB Communication dahil wala daw mangyayari sa akin dito. Pero ang hindi niya alam, matagal na akong nakapasok sa kursong ito. Sinusubukan kong ipagsabay ang nursing at AB Communication, DJ Kakay. Minsan napapagod na rin ako dahil wala naman akong natututunan sa pag-aaral ko sa mundo ng medisina. Hindi naman kasi talaga ako masaya dito. At dahil meron akong kaibigan na si Milana ay maayos naman kahit papano ang sitwasyon ko. Paano na ako kapag nalaman ng pamilya ko na sumusulat ako ng mga istorya? Lila! Ay, grabe. Di ako pinansin ni Lila, aka Kali. Kailangan ko na kasi matapos to, Milana, at kailangan ko pang basahin lahat pag natapos ko to. Bakit mo ba kasi minamadali yan? Mapapublish naman ang storya mo kapag natapos yan eh. Alam mo naman na dito lang ako kumukuha ng lakas ng loob, di ba? Simula nung ipagpalit kami ni Papa at noong nawala siya, naging magulo na ang buhay ko na kasama si Mama. Bakit ba ganyan mo kamahal ang papa mo? Pinagpalit niya nga kayo sa ibang pamilya eh. Ang dami mong tanong, Milana. Pero sige, ikakwento ko. Bata pa lang ako, suportado na ni Papa ang pagsulat ko ng mga istorya. Pareho sila ni Mama. Tapos si Papa, siya ang mag-aayos sa storya ko dahil kilala rin siyang editor-in-chief dito sa atin. Sigurado naman ako na proud ang papa mo sa'yo ngayon, Lila. At dahil dyan, manahimik ka muna, tatapusin ko lang ang storya ko. Congrats, Lila! At na-publish mo na ang kwentong isinulat mo. Maraming salamat, Milana, at pumayag ka na dito sa coffee shop niyo ako mag-publish. Ano ka ba? Okay lang yan. Tsaka, alam ko rin na bawal malaman ni tita ang ginagawa mong mga storya. Nakikita ka man ng maraming tao ngayon dito. Pero pagkakakilala pa rin naman sa'yo ay Kali. Sa bagay, pinalitan ko ang pangalan ko sa author as Kali. Baka kasi bigla may makaalam nito eh. Kaya yung kasali lang dito sa event ko ay ang mga kasama sa Kali ng mundo mo. Taray mo naman, ate ko. Talaga naman, kahit ang event ay may privacy pa rin. Hindi ko naman kasi masisi si Papa bakit iniwan niya kami ni Mama. Si Mama na laging sinasabihan si Papa na walang mangyayari sa buhay namin kung puro siya kwento at sulat. Namimiss ko na si Papa, DJ Kakay.
Namimiss ko na ang taong walang ibang ginawa kundi ang magbigay ng suporta sa akin at sa mga kagustuhan ko. Miss ko na rin si Mama. Siya kasi palagi ang nagbibigay sa akin ng pamagat sa mga storyang sinusulat ko. Ilang taon na rin ang nakalipas simula nung iniwan kami ni Papa at noong nawala siya talaga. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakausad sa mga nangyari. Dito sa istoryang sinusulat ko ay ang totoong nangyari sa buhay ko. Sa kwento na ito, dito ko binuhos lahat ng luha, sama ng loob at kalungkutan sa buhay. Lagi na lang bang ganito, Eric? Hindi tayo mapapakain ng passion na yan. Tulad ng pagsulat mo ng mga istorya. Lisa, magandang trabaho to. Kilala ko bilang editor-in-chief dito sa atin. Makakabangon ulit tayo. Magtiwala ka naman sa akin. Hindi ka na makakabangon pa ulit, Eric. Huwag mo na ring idamay si Lila dyan sa passion na yan. Tigilan nyo na ang pagsulat ng mga kwentong gawa-gawa nyo lang. Naalala ko na naman bigla ang away nila Mama at Papa dati. Kung siguro nagtiwala si Mama sa kanya ay sigurado akong masaya ang pamilya namin ngayon. Hi Lila! Alam ko naman na nagsusulat ka sa mga oras na to. Gusto ko lang ayain ka bukas para sa selebrasyon ng kaarawan ko. Oo naman, Milana. Pupunta talaga ako bukas kahit hindi mo ako sabihan. Hindi ko naman nakalimutan ang kaarawan mo, no? Good night, Lila! Papunta na ako ngayon sa birthday party ni Milana. At ngayon na lang ako pupunta sa mga ganitong selebrasyon na maraming tao dahil simula nung nawala si Papa ay nawala rin ako ng gana sa pagpunta sa mga ganitong klaseng party. Dahil mas itinuon ko ang lahat ng kalungkutan ko sa buhay sa istoryang aking mga sinusulat. Happy birthday, Milana! Maraming salamat. Oh, kumain ka na dyan ha. Magpakabusog ka. Milana, sino yung lalaki na yun? Ayun yung naka-red shirt. Ikaw, Lila ha. Kailan ka pa naging interesado sa mga lalaki? Ano ka ba, Milana? Nagtanong lang naman ako. Umuwi ka rito, Lila, at mag-uusap tayo. Nasa party ako ni Milana, Mama. Mamaya pa po ako makakauwi. Ngayon na at umuwi ka kung ayaw mo mawalan ng tirahan. Milana, uuwi na ako. Pinapauwi na ako ni Mama. May pag-uusapan daw kami. Ganun ba? Sige, Milana, naiintindihan ko. Ayoko namang pagalitan ka ni tita. Mag-ingat ka ha. Salamat sa pagdalo. Pagdating ko sa bahay, nakaabang siya kaagad sa may pinto. At ako ay kanyang sinisigawan dahil nakita niya ang mga pictures ng nag-publish ako ng libro. At hindi ko maintindihan bakit sobra ang galit niya, DJ Kakay. Ito naman kami, kaya daw siya nagagalit kasi ayaw niyang ginagawa ko ang pagsulat dahil naalala raw niya si Papa. Wala daw ako mararating sa buhay ko kung patuloy kong susundin ang buhay at passion ni Papa, DJ Kakay. 3 buwan ang nakalipas simula nung nag-away kami ni Mama. 3 buwan na rin ang lumipas simula nung maipinakilala sa akin si Milana, si Jade. Siya yung lalaki na nakakulay pula sa birthday party niya noon. Ewan ko ba pero unang kita ko pa lang sa kanya ay napukaw na talaga niya ang attention ko. Hindi ko lang inaasahan na magtutuloy-tuloy ang pag-uusap namin sa phone. Mabait kasi si Jade, caring din, at nakakalibang talaga siyang kausap. Nawawala ang pangamba ko kapag kausap ko na siya. Kaya nako, DJ Kakay, parang nahulog na talaga ang loob ko kay Jade. Isang araw nagpunta ako sa isang restaurant para makipagkita sa kanya. Hi Lila, kamusta ka? Ang ganda mo pala sa personal, no? Lalo na sa damit mo. Ikaw din, Jade. Ang pogi mo. Bagay ba? First time ko magsuot ng ganito eh. Tsaka ayusin ko yung buhok ko. Bagay na bagay. Salamat. Pero ikaw ang mas bagay sa akin. Hala, ano ba? May sasabihin din pala ako sa'yo, Lila. Kaya ako nakikipagkita sa'yo ngayon. Sige, Jade. Tungkol saan ba? Ganito kasi yun, Lila. Since ilang buwan na rin tayong nag-uusap, gusto ko sanang... Gusto na Jade? Gusto sana kitang ligawan at isa rin ako sa mga sumusuporta sa kwento mo, Lila. Totoo ba? Gusto mo akong ligawan? Oo. Yun ay kung papayagan mo ko.
Oo naman, Jade. Pwede kang manligaw. Pinapayagan kita. Talaga? Thank you, Lila. Simula ngayon, liligawan na kita ah. Oo na, Jade. Maraming salamat din ha. Sa paniligaw ni Jade, umabot lang naman siya ng 2 buwan bago ko siya tuluyang sinagot, DJ Kakay. At tumagal na din kami ng halos 1 taon. Marami akong pasasalamat kay Jade dahil siyang sumusuporta sa akin sa lahat. At siya rin ang tumutulong sa akin para maitago ang event na ginagawa ko para sa pagpapublish ng aking libro. Ginagawan ko rin ng kwento si Jade at hindi niya ito alam. Dahil gusto ko kapag natapos ko ang istorya ay doon ko sasabihin sa kanya. At sa panahon na natapos ko na ito, sana ay nandyan pa rin siya sa tabi ko. Dito ka pala sa park na to mahilig magsulat ng kwento? Oo, love. Naging comfort zone ko rin kasi ang lugar na ito kasi tahimik, maayos at mahangin din. Hindi kasi payapa ang buhay ko kaya gusto ko ng payapang lugar. Halata naman sa mga kwento mo eh. Nung nagsisimula ka pa lang, isa ako sa mga unang nagbabasa ng mga nilalabas mo na istorya. Ikaw ha? Dati mo pa pala ako ini-stalk. Hala, teka. Ikaw ba yung Jade Creation? Ako nga, yung laging iniiwan yung message na yakap kali, gagaan din ng lahat. Oo, naalala ko na. Pasensya ka na, love. Hindi kasi talaga ako marunong mag-approach. Ano ka ba, love? Okay lang yun. Mahal pa rin naman kita, no? Mahal din kita, Jade. Maraming salamat at dumating ka. Hoy, kayong dalawa dyan, anong mahal kita pinagsasabi nyo dyan? Mahal din kita, Jade. Ikaw, kahit kailan gaga ka talaga, no? Kanina ka pa namin hinihintay lumabas. Ang tagal ng klase mo. Tara na at umuwi na tayo. Maraming salamat, Jade, at dumating ka sa buhay ko. Lalong lumakas ang loob ko nang dahil sa'yo. Binigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy. Hay, ganito na ba ako kabaliw kay Jade? Pati sa libro ko, ikaw ang istorya at bida. Lila, may nahalungkat akong mga libro dito noong bata ka. Itapon mo ito lahat bukas at ayoko nakikita ang mga ito. Man naman, heto na naman ba tayo? Please po, tanggapin nyo na ito na talaga ang pangarap at gusto ko. Napano na naman yun si mama? Hindi siya galit pero hindi mo rin maipinta ang mukha niya. Ayoko naman mag-isip na tanggap niya ang pagsusulat ko kasi pinapatapon niya itong mga libro. Lila, nasan ka na? Nandito na kami sa park ni Jade. Tara na dito. Papunta na ako dyan, Milana. See you sa inyo ni Jay. Dito sa park na to, masasabi ko talaga gumaga ng pakiramdam ko sa tuwing nandito ako. Kasama ang taong mahal ko at ang kaibigan ko na si Milana. Ang sarap sa pakiramdam, DJ Kakay, na ang mga taong ito ang naging dahilan bakit mas lalong napadali ang pagsulat ko ng mga istorya. Habang kami ay nagkukentuhan at kumakain dito sa park ay bigla na lang tumugo ang ilong ni Jade at nahimatay. Dinala namin siya kaagad sa hospital. Sa mga oras na to, ako ay kinakabahan. Kinakabahan kami dahil hindi ko alam kung anong nangyari kay Jade, DJ Kakay. Dok, ako po ang pinsan ni Jade. Kamusta na po ang pinsan ko? Wala naman kaming nakita sa mga laboratory tests niya. Pwede na rin siya lumabas after niya makapagpahinga. May I know kung ano ang trabaho ni Jade? Siya po ang nag-aasikaso ng family business namin at madalas hindi na siya nakakatulog dahil siya rin ang umiikot sa mga farm namin. Tsaka Dok, bakit po nagturugo ang kanyang ilong at hinimatay? Gaya nga ng sinabi ko kanina, wala kaming nakitang findings sa kanya. Posibleng pagod lang si Jade or baka napapadalas ang puyat niya dahil sa family business nyo. Kaya mas mabuting magpahinga muna siya ng 1 linggo. Milana, kamusta si Jade? Anong sabi ng doktor? Kumalma ka, Lila. Okay na si Jade at nagpapahinga lang siya. Dahil lang daw sa pagod yun, sabi ng doktor. Ganun ba? Mabuti naman at walang nangyari sa kanya. Oh, Jade, bakit tumayo ka na? Susunduin ka sana namin ni Milana doon sa kwarto mo. Okay na ako.
Tsaka wag na kayong maglala, Lila. Salamat sa pag-aalala. Sa susunod, magpahinga ka ha. Huwag puro trabaho, Jade. Hay, grabe, ang unfair ng mundo. Nandito pa ako oh. Pagmamahala ni Jade at Lila. Hi, Jade. Kamusta ang pakiramdam mo? Miss kita, matutulog na ako ha. Good night, Jade. Lila, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, Milana. Halos kakarating ko lang. Napano ka naman, Lila, at nakasimangot ka dyan? Okay nga lang ako. Nga pala, si Jade, ano oras kaya darating? Wala siyang nabanggit sa akin eh. At hindi ko pa siya nakakausap. Kala ko nga kasama mo siya kanina eh. Hindi siya nag-reply sa akin kagabi. Akala ko kasi tulog agad siya. Pero paggising ko ng umaga, wala pa rin siya message sa akin. Baka may importante lang siyang ginawa. Hintayin na lang natin siya ha. Takip silim na, Milana, pero wala pa rin si Jade. Paano kung may nangyari sa kanya at baka dumugo na naman ang ilong? Lila, kumalma ka nga. Huwag mong pangunahan ng sitwasyon. Masyado lang busy si Jade sa family business. Umuwi na muna tayo. Tara na, Lila. Ihahatid na lang kita. Salamat sa paghatid, Milana. Ingat ka. Sabihan mo ako kaagad kung may balita kay Jade, ha? Jade, nasaan ka ba? Nag-aalala ako dahil hindi ka nagpakita sa amin ni Milana. Jade, ano ba? Kausapin mo naman ako. May problema ba tayo? Mag-usap tayo, please. Lila? Ngayon lang naging malungkot ng ganito, DJ Kakay. Iba na ata ang epekto sa akin ng pagmamahal. Kahit pa noon na ayaw ni Mama ang pagsulat ko ng istorya ay hindi ako nalungkot ng ganito. O baka dahil nasanay lang din ako na mag-isa lang talaga. Mag-isa lang talaga sa buhay. Kaya wala na akong maramdaman na emosyon sa tuwing magulo ang aking baligid. Ilang oras nang nakalipas at ngayon lang nagparamdam si Jade. Siyempre at dahil marupok ako kinausap ko naman siya. At tama nga naman ako humingi siya ng pasensya, DJ Kakay. Sa dahilan na may inasikaso lang daw siya sa kanyang pamilya. Nagsabi naman ito na hindi raw mauulit ang nangyaring hindi siya nagre-reply sa akin at sa hindi niya pagpunta sa tagpuan namin. Sumunod na araw ay nagkita kami sa park. Love, pasensya ka na at ngayon lang ako nakapagsabi sa'yo. Okay lang yun, Jade. Naiintindihan ko naman na busy ka rin at may ginagawa ka. Bawi na lang ako Pasensya ka na talaga. Mahal kita, Lila. Mahal din kita, Jade. Jade, tignan mo ito, oh. Malapit ko nang magawa ang gitna ng storya na sinusulat ko. Tungkol saan yung storya mo na yan? Ito, basahin mo, dali. Salamat, mahal. Sa mga panahon na nag-iisa ako ay nandyan ka upang samahan ako at palagi kitang mamahalin, Jane. Anong masasabi mo? Bakit naman kapangalan ko pa yung nakalagay dyan, Lila? Aba, syempre, ikaw yan eh. Kwento nating dalawa ang sinusulat ko. Ikaw, Lila. Ganun mo ba talaga ako kamahal? Oo naman, ikaw ba, hindi mo ako ganyan kamahal? Hindi naman sa hindi kita ganun kamahal. Gusto ko lang sabihin na i-chill lang natin yung vibes na ito. Chill naman tayo ah, wala rin naman tayong minamadali sa buhay. Ganun nga, Lila, pero huwag mo kalimutan na kahit anong gulo ng pangyayari at kahit sa anong sitwasyon ay mahal kita. Jade, may problema ba? Hindi kasi ako sanay na ganyan ka makipag-usap sa akin eh. Mukhang masyado kang seryoso ngayon. Wala naman. Komportable lang talaga ako na sa'yo, Lila. Gusto mo hatid na kita sa bahay nyo? Kasi dumidilim na rin eh. Tsaka baka hinahanap ka na ni tita. Tsaka inaantok na rin ako sa biyahe. Baka
pupunta pa ako niyan sa farm. Ingat ka, Jade. Salamat sa paghatid. After namin siya isugod sa hospital, si Jade ay hindi na siya nagparamdam sa akin ng isang araw. Bakit ganon, DJ Kakay? Ibang nararamdaman ko ngayon. Parang may mali. Parang ibang-iba si Jade ngayon. Wala naman kaming naging problema nitong mga nakaraan. Tinatanong ko siya bakit ganon ang pakikitungo niya sa akin. Pero ang lagi lang yung sagot ay busy lang siya sa kanilang family business. Lumipas ang 3 buwan ay masasabi ko naman siguro na okay pa rin ang relasyon namin ni Jade. Sana nga lang ay okay talaga. May mga araw na 1 linggo siyang walang paramdam at kapag pupuntahan ko naman siya sa kanila ay wala rin akong nadadatnan sa bahay nila. Kaya minsan mapapaisip ako na baka may babae siya at hindi totoo na busy talaga siya sa kanilang business. Ilang buwan na rin lumipas simula nang ipinatapon ni Mama sa akin ang mga libro namin ni Papa. Pero hindi ko ito ginawa, DJ Kakay. Ngunit napansin ko na bigla na lang itong nawala sa kwarto at nakita ko ang mga libro sa cabinet ni Mama. Hindi niya pala ito tinapon. O Lila, nagsabi sa akin si Milana na pupunta raw siya dito. Opo ma, kasama niya po si Jade. Ganun ba anak? Sige, magluluto na lang ako ng makakain nyo. Sige po ma, salamat po. Lila, kumusta ka? Eto, okay naman, pero bakit nagsabi ka pa kay mama? Bigla na nga lang niya akong kinausap. Grabe ha, mama mo kaya yan. Ano ka ba? Nga pala, di makakapunta si Jade. Tulog pa siya eh. So, di ko na ginising. Tapos sakto nandun si tita at may lakad din sila mamaya. Oo, alam ko kahit di mo nasabihin sa akin, ako ang GF, di ba? Hay, wala na naman akong alam kung di pa nagsabi itong si Milana. May sinasabi ka ba, Lila? Di ko kasi narinig eh. Wala. Ikaw kung ano-ano mga naririnig mo, ha? Milana, may napansin kasi ako kay mama. Ngayon niya lang ako kinausap ng maayos. Kaninang nag-message ka sa kanya. Baka pagod na siya makipagtalo dahil dyan sa pagsulat mo ng mga kwento. Sana nga pagod na siya dahil ako rin ay napapagod na. Lila, Milana, kumain na kayo dito at nakahanda na ang pagkain sa hapagkainan. Opo ma, salamat po. Lila, aalis tayo mamaya ha. May importante lang tayong kailangang puntahan. Sige po. Araw ng linggo ngayon at inaya ko umalis ni Mama, DJ Kakay. Ngayon na lang din kami lumabas ng ganito. Hindi ko alam kung saan ang punta namin dahil hindi ako pamilyar sa daan na aming tinatahak. Lumipas ang ilang minuto at nakarating na kami. Ngayon ko lang napansin na puntod pala ito ni Papa at death anniversary niya ngayon. Nakausap ko na rin si Mama at tanggap niya ako bilang ako na isang manunulat sa kanyang istorya. Napatawad niya rin si Papa sa mga nangyari dati sa pamilya namin. Ganun ba talaga, DJ Kakay? Magpapatawad ka na lang kapag wala na yung taong humihingi ng pagkakataon at ng patawad mula sa'yo. Si Jade, 1 linggo na naman siyang walang paramdam sa akin. Pero okay lang, DJ Kakay. Hanggat kayang intindihin, ay iintindihin ko siya. Si Jade ang nagpaparamdam sa akin na hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. Pero mukhang siya rin ang magpaparamdam sa akin ng malalang kalungkutan at pag-iisa sa buhay. Hay, dapat ko bang ilagay ito sa libro? Sa 1 taon ng relasyon namin, ngayon lang siya hindi nagparamdam sa akin ng maraming beses. O Lila, nandito ka na pala. Bakit mukhang malungkot ka na naman dyan sa pwesto mo? Wala, tungkol lang naman kay Jade ang sinusulat ko. Nga pala, nasaan siya? Di ko alam. Kala ko nga kasama mo siya. Wala kasi siyang nabanggit sa akin eh. Eto na, tumatawag na siya sa akin. Hi Jade, kamusta ka na? Hello Lila. Miss na kita. Pasensya ka na, sobrang busy lang talaga. Tsaka madaming workload.
Jade, okay pa ba tayo? Oo naman, Lila. Huwag mo isipin na hindi tayo okay ah. Super busy lang talaga ako. Babawi ako sa'yo, promise. Jade naman napapagod na ako sa ganitong setup natin. Ano ba, Jade? Lagi ba dyan sa work nakastay ang buhay mo? Lila, pwede ba? I-consider mo naman na busy ako. May family business kami. At itong magiging buhay ko at buhay natin kapag ikinasal na tayo. Kahit pa para sa atin yan, Jade, wala rin mangyayari kung mawawala rin ako dahil dyan sa pagka-focus mo sa trabaho. So sinasabi mo, Lila, maghihiwalay tayo dahil lang busy ako sa trabaho ko? Sige, Lila, maghiwalay tayo. Jade, hindi ganun ang gusto kong sabihin sa'yo. Intindihan mo ng maayos ang sitwasyon ko, ang sitwasyon nating dalawa. Tama na, Lila. Huwag muna tayo mag-usap. Mag-ingat ka na lang sa pag-uwi mo mamaya. Jade, happy 3rd anniversary. Lila, halika umupo ka muna dito bago tayo umuwi. Milana, ganun pa talaga si Jade? Ang lala ng galit niya sa akin, parang hindi si Jade ang kausap ko kanina. Hindi naman sa kinakampihan ko siya, pero kasi mali rin ang ginawa mo na nagsabi ka ng hiwalay agad. Napapagod na kasi ako sa gantong setup namin. Hindi naman kasi talaga natin mapipigilan ng pagka-busy sa work since yun din ang bubuhay sa atin, di ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Milana. Kaya ko pa rin ba siyang manatili sa relasyon namin? O kaya ko pa rin bang manatili sa relasyon namin ni Jade? Kahit na sobrang gulo na, ang sabi ko, kaya ko siyang intindihin kahit gaano pa kagulo ang sitwasyon namin. Pero mukhang malapit na rin akong sumuko. Hindi man lang naalala ni Jade na 3rd anniversary namin ngayon. Ganun ba talaga siya ka-focus sa family business nila? Parang okay nga lang sa kanya, DJ Kakay, na mawala ako sa kanya eh. Ilang buwan na rin kaming hindi nag-uusap pero kung makakasama at makakausap ko siya ay paniguradong puro away lang din ang mangyayari. Namimiss ko na si Jade, yung unang Jade na nakilala ko sa birthday party ni Milana. Patuloy ko pa rin sinusulat ang kwento naming dalawa kahit na sobrang sakit na, DJ Kakay. Patuloy pa rin ako nagsusulat ng kwento tungkol sa'yo kahit ramdam ko sa sarili ko na malapit na magwakas ang kwento nating dalawa, Jade. Lumipas ang ilang linggo na wala siyang paramdam ulit sa akin. Pagkatapos ng anniversary namin ay tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Hi, Lila! Tara, order na tayo. Ayan ka na naman. Kahit ngayon lang, Lila, umayos ka. Kung may gusto nang nangyari, di ba? Milana, pati ba naman ikaw? Ginawa ko lang ang makakabuti sa akin. Pasensya ka na, Lila, ha. Nasanay na kasi ako sa'yo. Every time na magkikita tayo ay nakangiti ka. Unlike before mo makilala si Jade, parang pasan mo lahat ng problema sa mundo. Hindi ko na alam paano umusad ngayong hiwalay na kami ni Jade. Halika nga, yakapin kita. Kaya mo to, Lila, ha. Laban lang. Magandang hapon po. Ito na po yung order nyo, ma'am. Ay, teka. Ikaw po ba si Kali? Kasali po ako sa page ninyo na Kali sa mundo mo? Yes, kuya. Ako nga po yun. Nakilala niyo pa po pala ako kahit naka-shades na ako. Oo naman po, ma'am. Waiting po ako sa ending ng libro nyo. Yung forever and always ba yun? At siguraduhin nyo po na happy ending Lagi na lang po kasi nakakaiyak yung mga story nyo. Hala, kuya. Maraming salamat po sa pagsuporta. Malapit ko na pong matapos at sisiguraduhin ko sa inyo na may happy ending ito. Sige po, ma'am. Salamat po. Mukhang tinatawag na din po ako ng boss ko. Ingat po kayo. Grabe na talaga kasi katangkali sa mundo ko, oh. Pero teka, paano mo papanindigan na happy ending pa rin ang storya niyo ni Jade dyan sa libro mo, ha? Milana, madali na lang imanipula ang mga bawat salita sa kwento, no? Sige, buhay mo yan eh. Tara na at umuwi na tayo. Sige na, mauna ka na. May bibilhin pa kasi ako eh. Bye, Laila. Ingat ka. Hindi ko alam na nagpunta pala sa hospital si Milana. Since nabanggit lang ito sa akin ni Mama dahil naka-duty siya ngayon.
Pero ang sabi niya ay may bibilhin lang siya kanina at wala naman siyang nasabi sa akin na sa hospital pala ang punta niya. Kamusta ang pakiramdam mo, Iho? Okay naman po, Dok. 2 taon ko na po nararanasan ng ganito na ang tulog ko isang araw, minsan umaabot ng 20 hours. At minsan, hindi ko po namamalayan na nakakatulog na po pala ako. Kaya, Dok, ano po palang findings ng lab result ko? Hoy Jade, teka lang. Pasensya na at na-late ang dating ko. Dok, kamusta po ang pinsan ko? Based sa mga resulta ng mga lab na sinagawa sa kanya, we found a rare illness that causes you to remain asleep up to 20 hours each day and it affects your behavior. At ang tawag dito ay narcolepsy. Totoo po kaya yun, Dok? Baka pagod lang po talaga ako kaya nakakatulog ako ng mahabang oras. Iho, kumalma ka. Iyan na ang resulta na nakita sa'yo. Sige po, Dok. Salamat po. Ako na lang po ang kakausap kay Jade. Jade, kaya mo yan ha? At saka, nandito lang kami ng pamilya mo. Laban lang lagi sa buhay. Tsaka Jade, naaawa na ako kay Lila eh. Wala siyang alam sa mga totoong nangyayari sa'yo. Huwag mo ipapaalam kay Lila, ha? Baka hindi na siya bumalik sa akin. Pero lagi mo pa rin iparamdam sa kanya na nandyan lang ako palagi sa tabi niya bilang kaibigan niya. 5 buwan na ang nakalipas simula nung hindi na nagparamdam sa akin si Jade DJ Kakay. At masasabi ko pa rin talaga na mahal ko pa rin siya kahit na wala kaming maayos na paghihiwalay. 5 buwan na rin ang nakalipas at hindi pa rin natatapos ang kwento nating dalawa sa librong aking sinusulat, Jade. Paglipas ng buong araw ay nagpunta si Milana sa bahay namin. Ito ay namumutla sa kaba. At nung nagtugma ang mata naming dalawa ay dali-dali niyang sinabi sa akin na gusto daw ako makita ni Jade DJ Kakay. Una, nagdadalawang isip ako na magpakita sa kanya dahil baka mag-away na naman kami. Dahil sa huling araw ng pag-uusap namin ay puro away lamang ang nangyari. Ngunit mas nangibabaw ang aking pagmamahal kay Jade at tuluyan na nga akong nagpakita sa kanya. Ako ay nagulat at naguguluhan nung dinala ko ni Milana sa hospital. Halo-halo ang mga emosyon sa aking nararamdaman. Sa aking mga nararamdaman nung oras na iyon. At nagkita nga kami ni Jade. Nakahiga ito at natutulog. Ako ay lumapit na lang bigla sa kanya at niyakap ko siya ng walang pag-aalinlangan. Lahat ng galit na nararamdaman ko sa kanya noon ay napalitan ng pagmamahal na may halong sakit, DJ Ka. Jade? Lila, masarap ang tulog niya. Hayaan muna natin siya ha. Ano bang nangyari sa kanya, Milana? Gusto ko kasi na siya ang magsabi sa'yo. Ngunit 2 araw na di pa rin siya gumigising. Mayroong sakit si Jade na narcolepsy. Ito ay isang rare illness, Lila. Gigising pa ba siya? Milana, hindi ko kaya mawala si Jade sa akin. Please, gawin natin ang lahat para sa kanya. Oo, Lila. Gigising pa si Jade, ha? Sige na, ihahatid muna kita at magpahinga ka muna. Milana, hindi ko na alam paano tatapusin ang istorya namin ni Jade. Oo, madali siyang gawan ng happy ending pero ngayon na may sakit pala siya ay hirap din akong gawan ito ng masaya hanggang dulo. Lila, hindi lahat ng mga istorya ay masaya hanggang dulo. Yun ang palagi mong tatandaan, ha? Salamat sa pananatili sa tabi ko ha. Sige na Milana, baba na ako. Ingat ka. Paghatid ni Milana sa akin ay agad na rin akong bumaba ng sasakyan na wala ako sa sarili. Hindi ko alam ang totoong nararamdaman ko nang makita ko si Jade. Natulog lang at maraming nakalagay sa katawan niya ng mga gamot. Pagka-uwi ko ay agad kong sinalubong si Mama. Oh, Milana, kamusta na si Jade, anak? Okay naman po siya mama pero hindi pa raw po siya gumigising sabi ni Milana. 2 araw na po. Huwag ka nang mag-alala, anak. Gigising din yan si Jade, ha? Opo mama, salamat po.
Paggising ko ng umaga ay mabilis ako nag-ayos at nagluto ng makakain nila Jade at Milana mamaya sa hospital. Para hindi na rin sila bumili. At dadaan muna rin ako sa palengke para bumili ng prutas para kay Jade. Jade, gising! Dok! Dok! Ano nangyari? Bakit bumubula ang bibig niya? Dok, nakita ko na lang po siya na nakahandusay sa baba at bumubula ang bibig. Please, Dok, tulungan niyo si Jade. Iha, Milana. Sorry, but Jade is gone. Natagpuan namin sa room niya yung mga gamot niya. Lahat yon naubos. At unfortunately, ito ang naging dahilan bakit binawian na siya ng buhay. Ginawa namin lahat para iligtas siya pero hindi na niya kinaya. Dok, hindi po totoo yan. Si Lila, kailangan niya malaman to. Oh, Milana, kamusta si Jade? Lila, wala na si Jade. Pumunta ka na dito agad, please. Agad akong pumunta sa hospital at hindi ko na nagawang dalhin ang mga pagkain na niluto ko. Sa mga oras na ito ay hindi ko na alam ang mararamdaman ko dahil wala na si Jade. Si Jade na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob sa bawat laban ng buhay ko. Milana, nasaan si Jade? Lila, may nakita akong sulat sa higaan ni Jade. Eto. Lila, mahal kita. At alam ko pinupuntahan mo ko. Pasensya ka na at hindi mo na ako naabutan ng gising ha. Pero alam ko, maintindihan mo yan dahil kahit kailan ay hindi ka napagod na umintindi sa akin. Pasensya ka na kung di ko agad nasabi sa iyo ang totoo. Ang akala ko kasi gagaling ako agad. Pero hindi pala. Yung librong sinusulat mo, tapusin mo na yun dahil tungkol ito sa atin, di ba? Ang daming sumusuporta sa iyo, Lila, oh. Pagpatuloy mo lang pagsusulat mo ng kwento, ha. Mahal kita palagi. Mahal na mahal din kita, Jade. Ilang buwan na ang nakalipas simula nung nawala si Jade. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. May mga pinagsisisihan din ako, DJ Kakay. Tulad ng hiniwalayan ko siya dahil ang akala ko ay puro trabaho na lang ang gagawin niya. Hindi pala talaga ito ang totoong dahilan niya. Mahal ko si Jade at siya rin ang nagpaparamdam sa akin ng may suporta nung hindi pa tanggap ni Mama ang mga storya ko at ang pagsulat ko. Si Mama, isa na rin siya sa mga readers ng mga libro ko ngayon. At siya rin ang gumagawa ng pagpapublish sa mga libro ko dahil tinuruan siya ni Papa noon. At yung kwento namin ni Jade, yung sinusulat kong libro tungkol sa amin, na ang pamagat ay Forever and Always. Hindi ko na to tinapos pa na may happy ending ni J. Kakay. Si Jade at Milan ang nagsabi sa akin na hindi lahat ng mga storya ay may masasayang pagtatapos. Sa kagustuhan kong gawin ito ng happy ending ay hindi ko matapos-tapos dahil hindi naman talaga yon ang totoong nangyari sa storya namin. Sa dulo ng librong isinulat ko tungkol sa pagmamahalan namin ni Jade ay ito ang naging wakas. Dito na nagtatapos ang mga istoryang sinulat ko tungkol sa iyo, Jade. Wala nang susunod na salita sa mga natitirang pahina, pero mananatili pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Pinalitan ko rin yon ng pamagat na No More Chapters. Kung iisipin ay napaka-perpekto ng pag-ibig sa mga kwento. Ngunit ang hindi natin alam ay sa huling sandali ng mga storya ng pagmamahal ay pwede rin itong magwakas ng may kalungkutan. DJ Kakay, maraming salamat pero hanggang dito na lang. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes sa nakinig ng aking kwento. Ako ulit si Lila at dito nagtatapos ang aking storya. Mahal ko